tayo. Ano naman ang pangarap mo kay Kuya Glenn? Ang pangarap ko kay Glenn, ano siya, makapangasawa. Paano naman sa akin? Anong pangarap mo? Asawa. Para, nasa tamang edad naman sa iyo. Hi guys! Welcome to this another set ng video natin. So for today's video, dahil sineselebrate natin ang Mother's Day, mayroon tayong special guest. At may mga itatanong ako sa kanya. So walang ibang ating guest ay ang aking mama, si Mama Minda. Say hi ma sa video! Hi! Okay, so ready ka na ba ma sa mga tanong ko sa'yo? Ready na. Ready na, syempre, best mama namin yan. Okay, ready na siya? Simulan na natin. So, first question ma, ilang taon ka na naging ina? 23. 23 years old na naging mama. Wow, 23 years old, parang ano lang ako na, naglalaro pa. Uy, okay. Sunod na tanong, nung naging mama ka kay kuya, handa ka ba nun? Paano mo nasabing handa ka na naging mama sa edad na 23 years old? Hindi ka ba natakot man na paano alagaan ang bata? Hindi. Bakit? Kasi, kaya ko naman na mapalaki ang aking anak sa edad kong 23. Okay, nung unang makita mo ma, yung anak mas in, no? Di ba? Nanganak ka ma. Anong naramdaman mo nun? Masaya. Kasi nagkaroon na ng anak. Ganun pala yung pakiramdam kapag mama ka, as in, kapag nakita mo yung sanggol na galing sa'yo, sobrang masayang-masaya ka ma. Yes. Okay. So, masayang-masaya at ready naman si ma. Sunod na tanong. Ano naman ma ang pinaka nakakatakutan mo, kinakatakutan mo nung naging nanay ka? Ang kinatakutan ko, so kung nagkakasakit ang mga anak, tapos kung minsan naisip ko sa pagpapaaral, baka hindi ko kaya na mapatapos ang aking mga anak. Okay. So, doon ka natakot sa future namin, kung kaya mo bang mapatapos kami or paano kami kapag nagkakasakit. Okay. Maraming salamat ma. Next question. Kanina yung kinakatakutan mo, ano naman yung pinakamasayang parte ng pagiging nanay? Naging masaya ako kasi napalaki ko ang mga anak ko na tupad ko man na para sila masuportahan sa kanilang pangangailangan, lalo na sa kanilang pag-aaral. Naging masaya ako kasi natupad ang aking pangarap na makatapos sila sa pag-aaral dahil sa gabay ng Panginoon. Okay, sa mga hindi nakakaalam talaga kung bakit kami nakatapos, dahil syempre doon naman parte naman yung si Pa, pero malaking parte talaga si Ma sa talagang dumiskarte si Ma sa panahon na wala kaming tuition. Si Ma yung naghahanap kapag nahihiya si Pa, siya talaga yung umalapit sa mga tao para makakuha lang kami ng tuition. And of course si Ma ang aming prayer warrior, 'di ba? Simula pa bata kami, as in elementary pa lang kami, nagpe-pray muna kami bago kami umalis hanggang mag-college kami. Kaya kung nasan man kami, thank you so much ma. Sip-sip. Okay, next question tayo. Sa tingin mo ma, dahil malalaki na kami ngayon, tapos na ba ang pagiging mama mo sa amin? Hindi pa. Bakit mo naman nasabing hindi pa? Kasi kahit na mayroon ng asawa kayo o may mga anak, siyempre habang kami nabubuhay ng mga magulang, hipon pa namin na nasa gabay pa kami sa inyo kahit na may mga asawa na kayo, kahit na mayroon na kayong mga anak, andyan pa rin kami sa gabay para sa inyo. Okay, maraming salamat. So isang patunay lamang na ang pagiging nanay, ang pagiging magulang ay walang graduation na nangyayari, di ba ma? Habang buhay yan. Okay, next question tayo. Ano ma ang natutunan mo sa pagiging ina sa amin na 6 na anak mo? May mga natutunan ka ba? Kaya sa iba-ibang ugali namin, may mabait, may nauubos ang pasensya mo. Ano yung natutunan mo sa amin? Pagkakaroon, okay ba na marami ang anak o okay na dapat kaunti lang ang anak? Para sa akin, naging masaya ako na ang anak ko ay 6 kayong magkakapatid.
naging masaya ako kasi maraming nakakatulong sa amin na ah, sa aming pangangailangan. Andiyan kayo para kami ay tulungan. Salamat na kayo ay nabigyan ni Lord ng trabaho para sa kung kayo ay magpamilya, hindi kayo Nahihirapan. mahirapan. Okay, maraming salamat na. Next question tayo. Nalulungkot ka ba o malulungkot ka ba ma kapag halimbawa lahat na kami na magkakapatid ay mag-aasawa na kagaya ngayon may dalawa ka ng anak na nag-asawa na malulungkot ka ba na aalis kami dito sa bahay na darating yung araw na kayo na lang na dalawa ni Pa? Siyempre, minsan, siyempre natural na malulungkot ka kasi Nasanay. nasanay ka na kasama mo sila, pero pag nag-asawa na kayo na, pero mas masaya naman kami pag mayroon ng kami mga apo na andyan naman para pumupunta sa amin. At pinapasaya kayo. Pinapasaya kami. Okay. So, wag mo ako paringgan, ma. Hindi pa ako ready dyan. Okay. Next question tayo, ma. Lahat ba ma ng pangarap mo sa aming magkakapatid ay natupad na? Sa mga kapatid ko, manood kayo sa videong ito dahil dito natin malalaman kung nagiging natupad ba ang pangarap ni Ma para sa atin o hindi. So ngayon ma, 6 kayo magkakapatid, iisa-isahin mo yung pangarap mo sa amin sana. Kung natupad ba o hindi. Anong pangarap mo para kay Kuya Ryan? Kasi siya yung panganay. Ang pangarap ko kay Ryan, makatapos siya sa pag-aral para matulungan niya ang kanyang mga kapatid kasi siya ang panganay ng kapatid. Okay, so hindi man yun natupad ni Kuya Ryan pero may ginawa naman siya para mapatapos, di ba man? Parang nagsakripisyo siya para makatapos si Kuya Glenn, di ba ma? So ngayon na nasa na siya, may asawa na siya, may anak na siya, ano yung pangarap mo para kay Kuya Ryan? Ang pangarap ko sa kanya na magsikapan lang niya ang hanap buhay para hindi man siya nakatapos, ang kanyang anak na lang ang patapusin para makatulong sa kanila. Okay, Kuya Ryan. Okay, next tayo. Ano naman ang pangarap mo kay Kuya Glenn bilang isang nanay? Ang pangarap ko kay Glenn bilang isang nanay na mayroon na siyang trabaho, panay makapangasawa para magkaroon siya ng pamilya para hindi siya mag-isa sa kanyang wife at may kasama siya lalo na kanyang pamilya kasi mahirap na hindi mag-asawa ang isang tao kasi pagtanda walang makakatulong sa kanya. Okay, Kuya Glenn, sabi ni Ma, ang tanging pangarap niya na lang sa iyo, mag-asawa ka na. Uy, okay, next tayo. Ano naman ang pangarap mo para kay Kuya Joe dahil siya yung pangatlong anak mo? Ang pangarap ko sa iya, siya ay nakatapos na sa kanyang pangarap na makatrabaho, meron na siyang trabaho. Ang hangad ko lang sa kanya ay maging mabuti siyang tatay sa kanyang pamilya at alagaan niya ang kanyang pamilya lalo ang kanyang anak, tulungan niya na makatapos sa pag-aral para paglaki ng kanyang anak ay hindi man maghihirap. Kaya maging mabait lang siya sa kanyang pamilya. Maging mabait ka lang daw. Okay. Thank you so much, Ma. Ma, paano naman sa akin? Anong pangarap mo? Parang natatawa ka, Ma. Pangarap ka ba sa akin? Ang pangarap ko kay Aileen, natupad na ang kanyang pangarap na maging teacher. Ngayon naman, ang ano ko naman sa kanya, mag-asawa siya para nasa tamang edad naman siya para mag-asawa, magkaroon na siyang pamilya at
maging mabait ka lang sa iyong asawa para ang iyong relasyon ay habang buhay na. Nakaka-pressure naman yung pangarap niya sa akin. Oh, okay. Hintayin natin man tamang panahon. Okay. Ano naman ang pangarap mo kay Alvin? Kasi siya yung panlimang anak mo. Pangarap ko ay Alvin na lalo ngayon na nag-apply pa lang siya sa kanyang trabaho, ang agad po sa ating Panginoon na makamit ang kanyang pangarap na maging seaman at patupad ang kanyang pangarap kasi sa kanyang pagpamilya para hindi siya mahirapan kung sa kanyang paghanap buhay. Siya may trabaho na maging lang sa kanyang hanap buhay at naway kung siya man mag-asawa sikapin niya na maging masaya siya sa kanyang pagpapamilya. Alvin, maging masaya ka doon sa pagpapamilya mo. Okay, and last, sa anong masasabi mo ang pangarap mo para kay Aldrin? Baka marinig niya to, makita niya to. Anong masasabi mo sa kanya? Okay. Ang pangarap ko kay Aldrin na makatapos siya sa pag-aaral, kung ano man ang kanyang pangarap na pag-aaralan niya ngayong darating na siya ay magka-college. Pangarap ko sa kanya na magsisipagan lang niya ang kanyang pag-aaral para makatapos sa kanyang pag-aaral na makamit ang kanyang pangarap na kung ano mang kalooban ni Lord na itaw sa kanyang trabaho na ibigay sa kanya ay nagapin ito niya para hindi man siya mahirapan sa kanyang pagpamilya at naway dalangin ko sa inyong lahat na huwag kayong malimot sa Panginoon. Lagi natin pangunahan ang ating Panginoon, yan ang ating gabay sa ating namang pangarap natin ay binigay sa atin. Sa Diyos lang tayo pasalamat kasi kung wala ang Panginoon, wala man sa atin. Okay, maraming salamat na. We-pray natin kay Lord na mangyari lahat ng pangarap mo para sa aming magkakapatid. So, in last question, ano ang mensahe mo sa mga magiging nanay? Halimbawa, ako mag-aasawa na ako. Pag nag-asawa na ako, magiging nanay din ako. Anong magiging advice mo o payo mo sa mga nanay dyan? Sa mga nangangarap maging nanay, makinig kayo dito. Para sa maging nanay, una, maging malapit tayo sa Panginoon. Hindi tayo malimot sa ating Panginoon kasi siya na magagabay sa atin kung paano tayo maging mabuting nanay kasi ang Diyos ang nagbibigay sa ating gabay kung paano natin maging huwarang nanay. Dapat andyan ang ating Panginoon na sabi nga niyo sa Kawikaan 30 verse dapat ang nanay ay laging nandyan sa Panginoon kasi dapat kagalang-galang tayo ng ating anak at ating asawa. Kaya patuloy lang tayo na dapat tayong mga nanay ay nasa Panginoon. Tayo ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon para ang Diyos ay hindi tayo iiwan, papabayaan para magabayan natin ating Panginoon. Okay, maraming salamat. Sana natandaan niyo yun. So ngayon, maraming salamat sa mga nanonood sa aming mga videos. So, happy Mother's Day, hindi lang sa nanay ko, sa lahat ng nanay. Naway patuloy niyong mahalin yung pagiging nanay niyo kasi yan ay isang regalo sa inyo. So, anong masasabi mo sa mga nanay din? Babatiin mo rin sila, ma. Hello mga nanay na katulad ko.
magpasalamat tayo sa ating Panginoon kasi tayo ay binigyan ng maging mabuting nanay sa ating pamilya, sa ating mga asawa. Naway ay bayan tayo ng Panginoon kung paano tayo maging huwarang nanay sa ating pamilya, sa ating asawa. Okay, maraming salamat po. Naway nanood kayo sa simula hanggang sa matapos at naway may nakuha kayo. Muli, happy Mother's Day. Bye-bye!